maraming salamat. Ako, thank you po. Maraming salamat. At magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat sa napakainit niyong pagsalubog sa amin. Maraming salamat sa yung mga nalayo na kahit malayo ay pumilit na makarating dito ngayong gabi. At tayo ay makasama. Mabuti naman at nakarating kayo. Ay parang magkaroon naman ng konting saya at maramdaman ninyo ulit ninyo yung parang ay tayo ay nasa Pilipinas. Ito po ang ating mga opisyal na sinasama natin kasama sa ating pamahalaan sila ay tumutulong at ginagawa ang lahat ng pangangailangan ng ating mga ginagawa. Dahil maraming pagbabago po maraming pagbabagong nangyari mula nung COVID iba na ang mundo. Nag-iba talaga yung mundo. Kaya naman ako siguro nababalitaan ninyo ay ikot at pumupunta kung saan-saan para sasabihin kailangan magtulungan tayo. Kaya't napadpad kami na nga sa Berlin, saan-saan na kami napunta at nandito kami ngayon sa Czech Republic. Kasama rin sa aking delegasyon ng mga miyembro ng pribadong sektor na nandito para batiin kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras sa ating pagtitipon. Marahil ang karamihan po sa inyo ay lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makadalo. Hindi bale, kilalang ang Pinoy, babawi sa overtime yan. Marahil ay mayroon din pong dumayo at tumuwid mula sa ibang bahagi ng Europa para sa ating pagtitipon ngayon. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa amin. Hindi ko po malilimutan ang araw na ito, ang gabing ito na nakasama ko kayong lahat. Ang pangunahing pakay ng aking pagbisita sa Europa at ang bisita na ito ay magpalago ng pakikitungo ng Pilipinas sa mga bansang Germany at Czech Republic at mapalawig ang ating kooperasyon sa iba't ibang aspeto. My dear countrymen, the Philippines wants to expand our frontiers and our opportunities, including and as far as the center of Europe. This is the reason we have traveled a great distance from Manila to learn about this country, to meet its government, its people, and get to know the wonderful Filipino community. Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una, mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, may taguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Ayon sa mga layuning ito, nakipagkita ako sa mga leader ng Czech Republic, kina President Petr Pavel, Prime Minister Petr Fiala, at sa mga punong lupon ng kanilang mga mambabatas, Senate President Milos Vystrčil at Speaker of the Chamber of Deputies, yung katumbas ng Speaker of the House natin, Speaker of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová-Adamová. Ang aking pagbisita sa Czech Republic ay isa ring pagkakataon para makapag-akit ng mas maraming trade at investment dito para sa atin, para sa bayan natin, para sa Pilipinas. Maliit pa lamang ang komersyo natin sa bansang ito, ngunit naniniwala akong napakalaki ang potensyal nito. At marami po kaming nakita na talagang pwedeng makipag-partner dito sa Czech Republic. Dahil dati, ang iniisip natin, yung Europe, malayo sa Pilipinas yan, hindi natin masyadong pinapansin. Nasa Europe yan, hindi talaga kailangan. Ngayon iba na may teknolohiya na. Ang teknolohiya, parang baliwala na yung malayo. At iba na yung mundo. Talaga naman lahat ng tao tatrabaho kung saan-saan. Pero nangunguna siguro dyan mga Pilipino. Pero ganoon na rin talaga, siguro gumaya na sa atin yung mga ibang bansa. At pumupunta, naghahanap ng trabaho. Dahil kagaya ng akin nasabi, hindi na yung layo, yung distansya, ay hindi na naging importante. Kaya mo pa rin magtrabaho, kaya mo pa rin paminsan-minsan umuwi. Na hindi kasing hirap kagaya ng dati. Meron din po kaming ginawa yung parang tawag namin business forum. Meron kaming business forum na ginawa kaninang umaga. Kasama ko ang isang Philippine business delegation mula sa Electronic Manufacturing Services. Ito po yung gumagawa ng silicon chip dahil marami po tayong
marami po tayong ina-export silicon chip. Isa tayo sa pinakamalaking gumagawa ng silicon chip. Kaya kasama ko sila. At saka yung IT Business Process Management. Ito po yung call center. Sa iba-iba pang klaseng call center. Pero binabago, maraming pagbabago. Kaya tinignan namin dito kung ano yung pwedeng dalhin doon sa Pilipinas. Hangad ko na marami tayong mahihikayat na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang Maintenance and Repair Operations Hub. Yung po yung para sa mga aeroplano. Medyo sumisikat tayo dyan sa ganyang klaseng trabaho na tayo dinadala sa Maynila ngayon. Gusto nang mag-expand hanggang doon sa Clark. At gagawin nila, ginagawa nila yung mga makina, pag-maintain, pag-repair, bukang magaling pala ang Pilipino dyan. Kaya kahit saan ka po ng mga airport ko minsan, pag naglalanding kami, makikita mo, ang daming Pinoy na nagtatrabaho dun sa aeroplano. Kaya yun ay sisubukan natin, paramihin pa. Pinaalam ko rin sa kanila ang ating interes na palaguin ang ating kooperasyon sa agrikultura, sa enerhiya, edukasyon, climate change and sustainability, transportasyon, pati sa kaalaman ng teknolohiyang paghimpapawid at pangkalawakan. Dahil magaling ang Czech Republic tungkol dyan. Pinagmalaki ko ang Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa turismo. Hangad natin na mas marami pang turista mula sa Czech Republic ang makabisita sa Pilipinas upang makita naman nila ang napakagandang mga isla sa ating bansa at maranasan naman nila ang mainit na pagtatanggap ng mga Pilipino sa ating mga bisita. Sana po ay hiyakatin ninyo ang inyong mga kaibigan Czech para bumisita naman sila ng Pilipinas. Meron nga kaming sinimula na programa. Kapag magbalik-bayan kayo, pag uuwi kayo at bibisita kayo, Pasko, may kasal o kung ano man, may graduation, basta't may event, magsama kayo ng tigan ito para makita nila na napakasaya sa Pilipinas at maikwento nila sa mga kaibigan nila. Dahil alam naman natin, madaling ipagmalaki ang Pilipinas eh. Napakadaling, napakaganda ng Pilipinas at ibang klase ang Pinoy. Kaya hindi tayo, kahit ano pang mangyari, hindi tayo mapapahiya. Kaya dalhin niyo sila para maparami ang pupunta sa atin at dadami at magiging mas aktibo ang ating tourism sector. Nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW at sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil nandito ay nais pang mag-imbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa ibang industriya, sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare. Iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Nabanggit nga ni Ambassador, dati ang tinatanggap ng Czech Republic ay 5,000 na Pilipino kada taon. Ngayon, tinaas nila ang quota natin magiging 10,300 bawat taon. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ang dahilan kung bakit tinaasan nila yon. Una-una, siyempre, nangangailangan sila ng mga gawa. Ngunit, bakit inuuna lagi ang Pilipino? Inuuna lagi ang Pilipino dahil kayo na nandito na, nagpakita kayo ng inyong husay, ng inyong sipag, ng inyong galing. Kaya naman, hindi ko na ginawa ninyong madali ang trabaho namin. At pag sinasabi ko, basta Pinoy, yun ang pinakaunang gusto namin. Yung iba, sige, pwede na rin, pero kung pwede, Pinoy. Kaya, totoo yan. Kahit saan ako pumunta, hindi lamang dito sa Czech Republic, hindi lamang doon sa Germany, lahat ng puntahan ko, pati yung mga conference ng mga ASEAN, ng mga EU, mga European Union, pag nakausap ko ang mga leader, lahat sinasabi, pwede ka magpadala ng tao dito, sa Saudi Arabia, sa UAE, lahat, sa Dubai, lahat, ganun pare-pareho ang naririnig ko. At kaya nga, bakit naman? Bakit kaya ganun? Dahil nga, ang ganda ng inyong performance, kinahahangaan kayo ng inyong mga kasama. At bukod pa sa paghahanga, ay napamahal na sa inyo.
dahil masyado raw mabait ang Pinoy. Sabi ko, alam ko naman yun totoo talaga yan. Pero ngayon lang, ngayon lang natutuklasan ng buong mundo kung ano ba talaga ang kultura ng Pinoy, ang ugali ng Pinoy na napakaganda. Inimbitahan ko ang ating mga kaibigang Tseko na lalong pagtibayin ang kanilang sistema para na protektahan ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFW at iba pang foreign workers dito sa bansa sa pamamagitan ng pagtaguyod ng formal na kasunduan sa labor. Inatasan ko ang ating Department of Migrant Workers na pagtingin ng pakikipag-usap sa kanila at sa mga kanilang katapat sa Ministry of Labor and Social Affairs upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga Filipino nationals at ating mga Filipino workers. At nais kong ipaalam sa inyo na may matagumpay na nalagdaan ang DMW at ang FPB ang joint communique kahapon sa Prague Castle upang itaguyod ang formal na mekanismo na pagdadialog sa larangan ng paggawa. Ito ay malaking tulong sa atin, hindi lamang sa mga kababayan natin na nandito sa Czech Republic, kundi para sa ating mga kapwa Pilipino na nagnanais na makarating sa bansang ito upang makapagtrabaho. Nais kong parangalan ang ating mga kapwa Pilipino dito sa Czech Republic sa muli ninyong pagbangon mula sa pandemya. Alam kong naging isang malaking unos ito, lalo na sa mga overseas Filipinos. Hindi lamang dahil sa banta nito sa pansariling kalusugan, ngunit sa di sadyang pagkahiwalay natin sa ating mga minamahal sa buhay ng ilang taon dahil sa mga lockdown at mga limitasyon sa pagbiyahe. Mula sa pag-asang babangon tayo muli pagkatapos ng pandemya, may magandang balita ang ating ibabahagi sa inyo. Sa atin naman, ginagawa po namin lahat upang pagandahin ang ating Pilipinas. At yung ating mga kababayan na naiwan sa Pilipinas, dahil lahat ang nag-iisip kami, binabago namin ang ekonomiya, binabago namin ang gobyerno upang tayo naman ay handa. Nagbago nga lahat kaya kailangan maghanda rin tayo at mag-adjust din tayo doon sa yung bagong ekonomiya na pagkatapos ng pandemya. May pagmamalaki ko naman that according to our latest data, our GDP grew 5.6%. That's maganda ito because we have outpaced our other Asian neighbors like China, Vietnam, Malaysia. It's proof that the Philippine economy is getting back on its feet again after reeling effects of the pandemic. Bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng ating mga overseas Filipinos sa Czech Republic sa inyong pagsusumikap sa inyong mga trabaho para maiangat ang estado ng inyong mga pamilya sa Pilipinas, kasama na ang buong bansa. Ako at ang ating mga kasamahan sa kabinete ay patuloy na nagpupursige na iahon ang ating bansa. Ito ang pangako ng bagong Pilipinas na aming inilunsad noong Enero. This is my commitment to provide our society with a principled and accountable and dependable governance to attain better future for all Filipinos. Pinagbubuti namin ang aming serbisyo alang-alang po sa inyo at alang-alang sa masaganang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. At sa pagsapit ng 2025, hangad kong matupad ang pangarap natin na maging upper middle income or high income economy. Ipinapangako po sa inyo na sisikapin pa natin na lalong pagandahin at palaguin ang ating ekonomiya dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipino. At kayo, aking mga kababayan, ay nagsisilbing inspirasyon. Kayo ang inspirasyon namin na mga taga-gobyerno upang ipagpatuloy ang aming ginagawa, ang aming trabaho. Kaya po, narito sa Czech Republic para paitingin ang pakikipag-ugnayan sa kanila sa larangan ng seguridad, kalakalan at ekonomiya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong malaking ambag sa pag-angat ng ating minamahal na bansa. Naway tayong lahat ay sama-sama kapit-bisig sa pagtunlad ng ating bansa. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga overseas workers! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.